Hallelujah. Praise the name of the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Oh, hallelujah, Father God. In the name of Jesus. Thank you, Lord, sa iyong kabutihan ngayon at panibagong umaga, May 2, 2025. Hallelujah, Jesus. Thank you that you are in control of everything, Father God. Lord Jesus, Holy Spirit, maraming salamat po. Panibagong umaga na naman na kami ay magpuri sa iyo, na amin kang itaas, amin kang kilalanin, ipakilala sa sanlibutan. Panginoong Jesus, ikaw lamang ang nararapat at walang iba. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus, sa iyong kabutihan sa mga buhay namin. Salamat po. Salamat po. Salamat po. Napakabuti niyo, Panginoon Jesus. Oh, hallelujah. Sa bawat araw na kami ay buhay, ikaw ang aming Diyos na sinasamba. Ikaw ang aming Diyos na sinusunod. Oh, hallelujah. Praise the Lord Jesus Christ, King of Kings and Lord of Lords. Thank you, Jesus. Woo! Friday na. Hallelujah. Salamat, Lord. Friday na po. Panibagong umaga na kami ay makapagpuri sa inyo, Panginoon Jesus. Hallelujah. You are good at all times. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. God is good all the time. And all the time, God is good. Glory to God Almighty, King of Kings and Lord of Lords, ang batayan ng ating pananampalataya. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him will not perish, but have everlasting life. Ayan. Happy moments. Happy moments. Praise God. Difficult moments. Seek God. Quiet moments. Worship God. Painful moments. Trust God. And every moment, thank God. Hallelujah. It's Friday morning. Woo! God is good all the time. And all the time, God is good. You are so good. Hallelujah. Ayan, ready na ba kayong lahat? At tayo mag-umpisa na. Nasa na ang iba nating mga kasamahan. Tawagin na ninyo sila at tayo mag-umpisa na. Maaga ako ngayon kahit matagal akong natulog. Thank you, Lord. At ako'y maagang ginising ng Diyos at ako'y binigyan ng malakas na pangangatawan, ligtas sa anumang kapahamakan. Oh, hallelujah. God is good all the time. And all the time, God is good. God is good all the time. And all the time, God is good. Nasa na kayo? Nasa na kayo? Tayo mag-umpisa na. Mag-umpisa na tayo. Nasa na ang iba dyan? Halina kayo at tayo mag-umpisa na. Welcome dito sa ating live
Hallelujah! Praise the Lord! Ngayon ay Friday, May 2, 2025! Glory to God Almighty! At ngayon ay Biyernes ng umaga dito sa Houston, Texas. Sa inyo dyan ay Biyernes ng gabi. Hallelujah! Blue pa rin tayo. Ang provision ng Diyos sa araw na ito. Welcome dito sa ating live. Ito si Tita Vits, ang lingkod ng ating Panginoong Hesukristo. Facebook joiners, Facebook viewers, and YouTube viewers. Welcome dito sa ating live. Ayan, so umpisahan na natin ang ating pagpupuri sa ating Panginoong Jesus. Pagising sa umaga, kay ganda, kay ganda, kay ganda ng mundong ginawa niya. Ngayon ko lang nakita ang ganda ng mundo. Salamat sa Diyos at ako'y binago. Yes, Lord. Thank you, Lord. Nang tanggapin ko si Jesus, aking Diyos, nabago ang lahat sa buhay ko. Bagong ligaya ang nadarama, bagong pag-asa ang nakikita. Yes, Lord Jesus, thank you, Lord. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Nag-uumapaw ang aking saya, pagmamahal niya ang nadarama. Kay ganda ng buhay na nasa kanya, purihin ang Diyos, purihin si Jesus. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Lahat ay aking ibibigay pati aking buhay, upang purihin siya. Excuse me. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. Andito ang aming mga buhay upang ikaw ay pagsilbihan. Aming Diyos at tagapagligtas.
Maraming salamat po sa inyong sakripisyo na sa araw-araw ay aming isiniselebrate ang iyong kabutihan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagmamahal na walang hanggan. Nandito po kami nagpapakumbaba sa trono ng iyong kaawaan. Kinikilala namin na kami po ay makasalanan at wala kaming magagawa kung wala ka. Linisin mo ang aming mga isipan, ang aming mga puso upang kami po ay maging karapat-dapat sa presensya ng banal na Espiritu. Hallelujah. Yes, Lord Jesus. Hallelujah. We welcome the Holy Spirit in our midst. Ang sabi sa salita ng Diyos, 2 or 3 gathered in His name, He is in our midst. So tayo ay naniniwala na ang presensya ng banal na Espiritu sa pangalan ni Jesucristo ay nandito sa ating kalagitnaan at i-welcome natin siya sa ating mga isipan, sa ating mga puso, na siya ang gagabay sa atin upang madali nating maunawaan ang mensahe na nais niyang iparating sa bawat isa. Oh, hallelujah. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. Come, Holy Spirit, I need you now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I learn to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power renewed. Nothing compares to this place where I could see you face to face. I worship you in spirit and in truth. We worship you in spirit and in truth. Holy Spirit, sinasamba ka namin sa Espiritu at sa katotohanan. Gawin mo umupo kami karapat-dapat sa presensya ng Diyos Ama. O hallelujah. Linisin mo ang bawat isa at dinideklara namin ang kapatawaran sa mga taong nagkasala sa amin, kagaya ng pagpapatawad namin. Pagpapatawad niyo sa amin, Panginoong Jesucristo. O hallelujah. Itago mo ang iyong lingkod sa iyong cross, Panginoong Jesus, na hindi po ako makikita, kundi ang makikita ay ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal, ang iyong pag-unawa na walang hanggan. O hallelujah. Dinideklara namin ang life na ito ay holy, sanctified by the blood of Jesus. Lahat ng ito ay aming hinihiling, pinasasalamatan sa pangalan ni Jesucristo at ng banal na Espiritu, at lahat ng papuri at parangal ay binabalik namin sa Diyos Ama. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Jesus Christ. Ayan. Welcome dito sa ating live, mga kapatid ni Kristo. Kumusta ang inyong mga
araw ng Biyernes. So, bakasyon na ba pala dyan? Bakasyon na dyan sa Pilipinas. So, wala ng klase. Wala na bang klase pala sa Philippines? Kala ko mayroon pa at ang bakasyon ay sa June pa ang bakasyon. Paano ba yun? Ayan, ang hindi ko alam. So, kumusta ang inyong mga buhay? Welcome dito sa ating live. 21 mga faithful, mga anak ng ating Panginoong Jesucristo. At mayroon tayong i-shout out sapagkat mayroon tayong isang kapatid lang ba ang nagpabaptismo sa araw na ito. So sa pamamagitan ng baptized daughter of God na si Sis Michelle Guok, ay si Sis Evelyn ay nagdesisyon na siya ay magpabaptismo sa tubig. Kaya si Sis Evelyn ay nagpabaptismo sa tubig. Hallelujah! Congratulations, Sis Evelyn! Sapagkat ikaw ay baptized na sa tubig at tanggapin mo, paniwalaan mo na ang presensya ng banal na Espiritu ay nasa sayo na. Asilyado ka na, no, sa pamamagitan ng banal na Espiritu at ikaw ay itinuring na ng Diyos na kanyang anak. At sapagkat ikaw ay itinuring na ng Diyos na kanyang anak, ay ang anumang mga pangako na ibinigay ng Diyos kay Abraham at sa kanyang lahi ay matatanggap mo rin. So ganun ang pribilehiyo ng isang anak na dapat ay atin itong malaman, atin itong alam natin ang mga pangako ng Diyos Ama sa mga buhay natin nang sa ganoon ay hindi tayo mamuhay na mangmang at walang alam sa mga karapatan natin bilang mga anak ng Diyos. Hallelujah! Glory to God! So congratulations, Sis Evelyn. Billions of angels are rejoicing in heaven for you accepted the Lord Jesus Christ publicly and you chose to be baptized in water. Yan ang diyan mga katim Jesus. Hindi naman sinabi sa salita ng Diyos sa Mateo na kailangan ang pastor, may isang pastor na magbaptismo sa atin. Hindi rin sinabi kung babae ba o lalaki, kailangan lalaki. Ang sinabi lang doon ay go to the world, no? Share the gospel of the Lord Jesus Christ, the good news. Baptize them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Yun. So yun lang ang kautusan. Sa makatuwid, understood yan mga katim Jesus na kung nandoon kayo sa local church at bago pa kayo, syempre hindi kasi basta-bastang maibibigay ang baptismo hanggat hindi mo naintindihan kung ano ang kahalagahan nito. Wala naman kasi silang alam na matagal na tayong nag-aaral tungkol sa salita ng Diyos at pinag-aralan na natin ang tungkol sa baptismo, kaya understood yan, naunawaan natin ang local church na hindi agad-agad magpa-baptismo sapagkat uobserbahan ka pa, sapagkat hindi pa nila kayo kilala. Samantalang dito sa Team Jesus Ministries ay kilala na kayo, kilala na natin ang bawat isa at alam na natin ang galaw ng presensya ng banal na Espiritu. Kaya yun nga ang conviction ng Holy Spirit na kailangang magpabaptismo kayo. It is not a question. Pero sa mga local churches na ngayon lang nakakilala sa inyo, it is a question. Kung totoo bang kayo ay mga Kristiyano, kung totoo bang kayo talaga ay nagsilbi o naniwala kay Panginoong Jesucristo. So the Lord willing, ang Visayas chapter, Leyte chapter no sa Visayas ay magkaroon din sila ng mass baptism. Bukas ba yun, Sis Jeanette, ang ating servant leader dyan sa Team Jesus Visayas chapter, sa Leyte chapter, ay bukas ay magkaroon sila ng mass baptism.
Sapagkat kinilaim ni Sis Jeanette na siya ay tapos ng nabaptismo sa tubig. Sa matagal ng panahon na tinanggap na niya si Panginoong Kristo at siya nagpabaptismo. Kaya si Sis Jeanette ay ako'y naniniwala at binigyan naman ako ng kapayapaan ng Holy Spirit to go ahead. Wala naman siyang conviction na umayaw, na ibig sabihin nun, accepted yung baptism na isinagawa kay Sister Jeanette. Sa makatuwid, dahil siya ay baptized, daughter of God, ay pwedeng siya naman ang magbaptized sa ating mga kapatid na nandito sa Team Jesus Ministry. Ayan. So, nagbibigay tayo ng consent doon sa mga gustong magpabaptismo sapagkat kilala na natin sila. Alam na natin matagal na nilang nakilala si Panginoong Kristo, subalit hindi naging buo sapagkat kulang sila ng pagbaptismo sa tubig. So God willing, si Sister Jeanette ang gagamitin ng Holy Spirit para sa ating mga kapatid dyan sa Leyte. Ngayong o susunod na araw o bukas Sabado, the Lord willing. Hallelujah. No, the Lord willing. So maraming salamat sa mga buhay ninyo dyan. Sis Michelle Guok, sapagkat ikaw ay sumunod sa kalooban ng Diyos na walang pag-aalinlangan, kundi ang sundin ng kalooban ng Diyos, gamitin ang iyong katawan, no, ang iyong katawagan upang itong mga kapatid na hindi pa nabaptismo dyan sa Bohol ay mabaptismo sila. So, understood yan na ang mga local churches, o hindi naman yan nagsisimba dito, bakit magbaptize kami dyan? O kaya sabihin nila, once na baptize ka dito sa amin, automatic ka, dapat member ka na ng church. Member ka na, magpa-member ka na sa church, member ka na, may obligasyon ka na ganito, ganyan. No. No. Wala yan sa Biblia. No, wala yan sa Biblia. Gusto mong magpa-member sa church, you go ahead. Ayaw mong magpa-member sa church, ayaw, wag. Ganun lang yung kasimple. Pero hindi ibig sabihin na dahil hindi ka member ng church, ng congregation, ay hindi ka na pwedeng mabaptismo. Sapagkat ang baptismo ay libre. Yung iba dyan ng mga local churches, magkakaroon pa sila ng encounter of God, magbabayad pa sila. Anong magbabayad sa New Testament nung panahon ni si Kristo? Ang pagbaptismo ba ni John the Baptist ay may bayad? Walang bayad. Habang siya nagsisirmon, repent, the kingdom of God is near. Ganyan, magbago na kayo, ang kaharian ng Diyos ay malapit na. Okay, magsisi na kayo sa inyong mga kasalanan at kayo magpabaptismo. Wala man sinabi ni John na Baptist na magbayad muna kayo para magkaroon kayo ng encounter of God. Magbayad kayo at wala man sinabi doon sa Biblia. Yan ay gawa-gawa lamang ng tao. Na? Magbabayad ka pa? Walang-wala ka nga eh. Kaya nga magpabaptismo ka eh. Nang sa ganoon ay mabuo ka bilang isang Kristiyano at matanggap mo ang silyo ng Diyos Ama bilang kanyang anak. Yun ang banal na espiritu. Yun ang breakthrough mo. Na sa pamamagitan yan, ay bubuhos ang mga pagpapala ng ating Panginoong Diyos Ama sa buhay mo sapagkat alam mo na ang iyong mga karapatan bilang anak ng Diyos. Pababayarin ka pa. Yun pa ang naging dahilan upang hindi ka kaagad mabaptismo sapagkat kailangan ko pang magdyo ng encounter of God. I already encountered the Lord. You already encountered the Lord in your life. Yan ang problema sa mundo eh. Ang problema sa mundo sapagkat ang salita ng Diyos, no, na sana'y libre ay pinagkakwartahan ng mga churches. Magbabayad ka pa ng income. That is free. Dapat ang church, kasi mayroong congregation na nagbibigay
nagbibigay ng mga offerings, ng mga tithes, whatever, dapat kung ano yung, kung may mga ganoon silang services na encounter of God, it must be free. Libre dapat yan at hindi magbabayad ang tao. Kaya nga, spiritually deficient, nangangailangan nga yan ng tulong, magbabayad pa para matuto. The Word of God is free. The baptism of water is free. How much more with the baptism of the Holy Spirit? That is very free. Kaya nga, kung ang tao ay nabaptismo na sa tubig, kailangan i-desire na naman niya ang baptism of fire, na kung saan nandoon ang presensya ng banal na Espiritu. It's either in the congregation or by yourself, na nandoon ka, nag-iisa ka, nag-meditate ka sa Word of God, you acknowledge the Holy Spirit. Holy Spirit, give me the fruit of the Spirit, the gift of the Spirit. Alam na natin yun, pinag-aralan na natin ang fruit of the Spirit, ang gift of the Spirit. No? Libre, kaya nga, dito sa Amerika, billions of assets ang nangyayari sa mga churches, billions at ang nangyari dito, yung may isang church na pinapanood namin, no? Billion ang assets nila dito sa Houston, Texas. At nag-resign na yung kanyang ama, nag-retire na yung ama niya. Binago nila ang policy at pinalit yung kanyang anak na hindi pinaalam sa congregation, gayong it is a violation of the policy. Kaya ngayon, sila ay tumatanggap, sila ay mayroong lusot. O see? Bakit? Nang dahil sa pera yan eh. Billions. Ayaw nila na. O, billions. Bakit? O, marami silang mga Christian universities at nag-i-increase sila ang mamahal ng kanilang mga tuition fees. Gayong dapat, dahil Christian universities ang mga ito, dapat libre yan, kung dapat lang, libre yan. Gawing mga scholars itong mga nandiyan at ibumold sila, huhubogin sila upang sila ay maging kagamit-gamit sa presensya, sa kaharian ng Diyos. Libre dapat yan. O ngayon, ang mahal ng mga Christian universities dito, bawat semester, bawat taon, $12,000 bawat taon. Ang bawat isa. See? Ginawa na nilang negosyo ang salita ng Diyos. Sa halip na ito'y libre at dapat ang ministry ang magbabahagi ng mga pagpapala, hindi yung manghot-hot doon sa mga tao. See? Billions of dollars, mga ka-Team Jesus, ang kanilang assets. Imagine that. Kasi, mahal ang bayad nila sa kanilang mga schools. Hindi yun ang sinasabi sa salita ng Diyos. Hindi yun ang sinasabi. Marami dito, mga ka-Team Jesus, ang mga mega churches na yan ang nangyayari. Siyempre, tatanda na yung kanilang ama, so kailangan mayroon ng ano. Pero sa San Antonio, Cornerstone Church, hindi ganon. Bago pa man nangyari yan, ay alam na ng congregation na pagkasunduan na ganito, ganyan. Oh. Kaya tahimik, walang problema ang Cornerstone Church. See? Ganon yun, mga ka-Team Jesus. Dahil sa greed. Pera yun eh. Pera. Sa halip na mag-build tayo sa kingdom ng Diyos, sa halip na mas marami pa sana tayong matulungan, marami pang libreng mga pag-aaral ang masuportahan, itong mga nagkakasakit ng mga kung ganito na walang pambayad, ay isa yun sa matutulungan, isa yun sa mga dapat na mga ministries, no?
kung ano ang pwedeng maitulong. So, may perang ipinadala ang Diyos. So, yun dapat ay gamitin para sa health. O yan, no? Sa medical. Kung sino ang mga nangangailangan, magpadala, magbigay dyan. Ito naman, ayan, para sa shelter. Ito naman ay para, yun ang tunay na ministry ng Diyos. Hindi yung magpapayaman, billions of dollars ang assets. See? Ginawang negosyo ang salita ng Diyos. Pero, huwag tayong mag-aalala sapagkat walang nakatago sa harap ng Diyos. Everything is open. Kaya ang Diyos na ang bahala doon sa kanila. The Lord will take care of them. Ang sa atin, yun ay mga paalala lang ng Diyos sa atin na kapag ibinuhos ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang mga pagpapala sa Team Jesus International Ministries, ay huwag nating kalimutan na ito ay isinagawa ng Diyos para sa kanyang kapurihan at hindi para sa ating mga bulsa na tayo ay tataba, gusto natin ng ganyan, gusto natin ng ganyan. No. Kaya nga, charity dapat. Okay, magpatayo ka ng isang paaralan, isang school na Christian school na kung saan ang foundation ay ang salita ng Diyos. Na dapat yun ay libre kung mayroon mang bayad, yung tamang-tama lang na makabayad naman sa mga guro na nagtuturo. Pero hindi yung ganong kalaki ang mga ka-Team Jesus. Ewan ko sa kanila. Okay, so tuloy na tayo. So, tayo ay nasa, sa ano ba tayo? 4:30, tayo ay nasa iisang katawan ni Kristo. So, tapos na tayo sa iisang katawan ni Kristo. Sa ano ba tayo? Tayo ay ang bagong buhay kay Kristo. So, dito na tayo sa ang bagong buhay kay Kristo. Okay. Yan ay nasa Efeso chapter 4, verse 17 to 32. Kaya nandiyan na ba ang inyong mga Biblia? Kaya nga, God willing, isa sa mga programs o mga sabihin nating ministries na isasagawa ng Team Jesus, the Lord willing, ay ang sponsorship na kung saan mayroon ang mga Team Jesus members, bawat isa sa inyo dyan, ay bawat pamilya, siguro kung itanong natin sa Holy Spirit kung ano ang kalooban niya, kung gusto man niya na bawat member ay may isa na gawing sponsor na kung saan makatulong man lang tayo pagbili ng uniform o kaya school supplies o kaya mga contributions sa bawat buwan, yun ang ating gagawin. O kung dalawa kayo sa isang pamilya, edi dalawang anak ang pwede nating i-sponsor sa inyo kasi pribilehiyo yan ng isang member na makatanggap ng benepisyo mula sa ating Panginoong Jesucristo, no? Hallelujah. To God willing. Kaya pag-aralan natin, ipagdasal natin ang mga yan, kung ano ang kalooban ng Diyos, at pagdating ng June, ay mag-umpisa tayo sa ating children's sponsorship. Team Jesus International Ministry Children's Sponsorship. Ayan. So, yan na ang ating gagawin. Maliban doon, mayroon na tayong dalawang Team Jesus Babies, di ba? At na automatic na yan sila, na sila ay ating sponsored child pagdating ng tamang panahon. O kahit ngayon na sila maliit pa, ay sinusuportahan sila ng ating Panginoong Jesucristo. So, dito tayo, ang bagong buhay kay
Kristo. Kaya pag-aralan natin ano ang bagong buhay kay Kristo, mga ka-Team Jesus. Once na tayo ay nabaptismo sa tubig, bagong buhay na tayo. So wala na, no, tinalikuran na natin ang ating mga kasalanan at humarap tayo kay Panginoong Jesucristo na malinis, nang sa ganoon ang banal na Espiritu ay makapasok sa ating mga katawan, sa ating puso, mamuhay siya sapagkat nalinis na tayo sa ating mga kasalanan mula sa ating mga nununo hanggang ngayon. Okay, so sa pangalan, dito tayo sa 17, sa pangalan ng Panginoon, iginigiit kong huwag na kayong mamuhay gaya ng mga taong hindi nakakakilala sa Diyos. Walang kabuluhan ang iniisip nila. Dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. At nawalay sila sa buhay na ipinagkaloob ng Diyos dahil sa kamangmangan nila at katigasan ng kanilang puso. Nawala na sila ng kahihiyan, kaya nawili sila sa kahalayan at laging sabik na sabik gumawa ng karumihan. Dito tayo sa 20, yes. Ngunit hindi ganyan ang natutunan nyo tungkol kay Kristo. Hindi ba't alam na ninyo ang tungkol kay Jesus at bilang mga mananampalataya niya, hindi ba't naturuan na kayo ng katotohanan nasa Kanya? Kaya talikuran nyo na ang dati ninyong pamumuhay dahil gawain ito ng dati ninyong pagkatao. Ang pagkataong ito ang siyang nagpapahamak sa inyo dahil sa masasamang hangarin na dumadaya sa inyo. Ipakita nyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng sa Diyos. Kaya huwag na kayong magsinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid, kay Kristo, dahil kabilang tayong lahat sa iisang katawan. Okay? Dito tayo sa 26. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. O kung magalit daw tayo, huwag tayong magkasala. At huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Ang magnanakaw ay huwag nang magnakaw. Sa halip ay maghanap buhay siya ng marangal para makatulong din siya sa mga nangangailangan. Okay? Huwag kayong magsasalita ng masama, kundi iyong makabubuti at angkop sa sitwasyon para maging kapaki-pakinabang sa nakakarinig. At huwag ninyong bigyan ng kalungkutan ang banal na Espiritu ng Diyos. At siya ang banal na Espiritu ng Diyos. Sapagkat ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo'y sa Diyos. O see? Ang banal na Espiritu ang siyang tanda na kayo ay sa Diyos. At siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw. O see, ang banal na Espiritu ang katiyakan ng ating kaligtasan pagdating ng araw, mga ka-Team Jesus. Kaya hindi pwedeng wala ang banal na Espiritu sa atin. Kailangan lang tanggapin natin si Panginoong Jesucristo
No, tinanggap na natin kaya magkaroon nga tayo ng baptismo dahil dito ito ang tanda. So sign 'yon. Pag may banal na espiritu tayo sa mga puso natin, no? Hindi tayo basta-bastang ibuli ng demonyo o kaya lukuhin ng demonyo. Hay, wala ka naman ganyan. Wala. Kasi nandiyan ang presensya ng banal na espiritu sa atin. Okay? At siya ang katiyakan ng kaligtasan nyo pagdating ng araw, ang Holy Spirit. Alisin nyo ang anumang samaan ng loob, galit, pag-aaway, pambubulyaw, paninira sa kapwa, pati na ang lahat ng uri ng masasamang hangarin. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa. At magpatawad kayo sa isa't isa, gaya ng pagpapatawad ng Diyos sa inyo dahil kay Kristo. O hallelujah. Okay? So, ayan na. Kung tayo mga ka-Team Jesus ay bagong buhay na kay Kristo. Hallelujah. Holy Spirit, maraming salamat po sa iyong mga salita. Gabayan mo kami na maintindihan namin ang nais mong iparating at ito po ay aming maging gabay sa bawat araw na kami ay namumuhay at nilalakaran namin ang aming paniniwala o pananampalataya kay Panginoong Kristo. In Jesus' name, Amen. Okay. Ayan mga ka-Team Jesus. Rebuke is real na naman tayo ngayon, lalo na sa mga tinuturing nilang mga sarili nila na sila ay mga Kristiyano at sila ay tagasunod ni Kristo. Subalit, kung magalit, kung mainis, ay magtampo ng ilang taon, magtampo ng ilang buwan, nagtatampo ng ilang araw. Ang sabi dito sa salita ng Diyos, get rid na ng mga buhay natin dati kasi nga bagong buhay na tayo kay Kristo. So ang sabi diyan, huwag na tayong matulad sa mga taong nasa mundo. Kundi tayo, kaya nga kailangan nating i-renew ang ating mga isipan, kailangan nating i-renew ang ating mga puso. Bawat araw nang tayo ay sa ating pagising, thank you Lord God Almighty, Lord Jesus, Holy Spirit, sa panibagong umaga, I renew my mind, I renew my heart. Ano ang iniisip natin, ano ang naisina sa puso natin, ang kanyang kabutihan, ang kanyang sakripisyo sa cross, ang kanyang ultimate sacrifice sa pamamagitan ng kanyang dugo, na ako ay muling nabuhay sa Espiritu. Kaya thank you Lord. Gamitin mo ang aking isipan, gamitin mo ang aking puso, gamitin mo ang aking buong katawan upang maging kapuri-puri sa harap mo. Ganun dapat. No, hindi yung sa araw na ito, ang aking plano ay kailangan akong maganito, para ako ay mapurihan, para ako ay makilala, para ako ay wala na yan. Pag tayo mga Kristiyano na at pag tayo na baptismo na sa tubig, wala na ang mga yan. Ako. Ang iniisip natin, ano ang ikapupuri ng Diyos sa buhay ko? Ano ang ikagagalak ng Diyos sa buhay ko? Puro tayo nakasintro sa Diyos. Puro tayo nakasintro sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga, fix your eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Anong sabi dito sa salita ng Diyos, Dito sa 25. Dito muna tayo sa 24. Ipakita niyong binago na kayo ng Diyos at binigyan ng buhay na matuwid at banal katulad ng Diyos. So ipakita natin sa ating kapwa, huwag na tayong gumaya sa kanila na gustong-gusto ang kalayawan, gustong-gusto ang mga disko-disko, gustong-gusto ang mga pageant ng mga bakla, ng mga lesbian, mga kung ano-ano. Nagtatawanan pa tayo. That is not of the Lord.
Dapat tayo ay mag-grieve. Pag may mga ganyang sitwasyon, pag may pumapayagpag na naman ang rainbow flag ng mga LGBTs, dapat tayo mga Kristiyano ay mag-grieve. Magluksa tayo. Kasama tayo sa pagluluksa. We have to be sad. Kasama tayo sa pagluluksa sapagkat kawawa ang mga taong yan dahil sila ay, ayan dito, sila ay, dahil nadiliman ang isipan nila sa pag-unawa ng mga espiritual na bagay. O see? Sila ay nadiliman, ang mga naluko sila ng demonyo, kaya tayo dapat na nakakaalam sa katotohanan, tayo ang malulungkot, tayo ang iiyak sa trono ng kaawaan ng Diyos. Father God, patawarin mo po itong mga taong ito. Patawarin mo po sapagkat natabunan ng kadiliman ang katotohanan. Niloko sila ng demonyo. Hindi tayo dapat makiisa sa mga celebration ng mga ganyan. Isa pa tayo sa mga pumapalakpak, isa pa tayo sa mga nanonood, isa pa tayo sa mga nag-i-enjoy ng mga miss nila dyan na puro mga labaklak. Wala na tayo niyan. Hindi tayo nag-i-enjoy sa ganong mga senaryo, sa ganong mga sitwasyon, sapagkat alam natin na yan ay mali sa harap ng Diyos. So dapat tayo ay mag-grieve. Malungkot tayo, umiyak tayo, magdasal tayo, iluhod natin sila sa harap ng Diyos. Patawarin mo sila, Panginoong Hesus. Hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Katagpuin mo sila. Kaya nga mayroong encounter of God. Katagpuin mo sila nang sa ganoon malalaman nila ang katotohanan. Ang katotohanan na ito ang siyang magpalaya sa kanila mula sa pagiging slave ng kasalanan. Hindi tayo nakikibagay sa mundo. Kung ano yung ipinakita ng Diyos sa atin sa Facebook, sa saan pa man, tayo bilang mga anak ng Diyos na nakakaalam sa katotohanan, tayo dapat ang lumuhod at humingi ng kapal at kapatawaran sa mga taong naging biktima ng kadiliman, ng kasakayman, ng demonyo. Kasi pumunta siya dito sa lupa, ang demonyo, para magnakaw, to steal, to kill, to destroy, to steal, to destroy, to kill, ayan. Sa mga anak ng Diyos, sa mga likha ng Diyos, para hindi tayo magamit ng Diyos sa kanyang kaharian. Pero pumunta rito si Panginoong Jesucristo upang tayo ay bigyan ng panibagong buhay. Buhay na walang hanggan. Buhay na masagana. Nagdahil kay Panginoong Jesucristo. Okay, tingnan ninyo. Ang sabi dito sa 25, kaya huwag na kayong magsisinungaling. Ang bawat isa ay magsabi ng katotohanan sa kanyang mga kapatid kay Kristo dahil kabilang tayong lahat sa isang katawan. Huwag na kayong magsinungaling dyan. Magsabi ka ng totoo. Ayon naman dito, 26, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Ayan, rebuke is real. Hindi natin napipigilan na kung tayo ay magalit, ay kung ano-ano na lang lumalabas sa ating mga bibig kasi galit tayo. Diba? Pero sabi sa salita ng Diyos sa Efesos chapter 4, verse 26. Verse 26. Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Paano ba tayo na kung magagalit tayo, huwag tayong magkasala? Sabi dito, at huwag niyong hayaan na lumipas ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas, lalo na yung mag-asawa na hindi nag-iimikan, hindi nagkakaintindihan, no? So, huwag daw tayo, kahit tayo'y galit, ay hindi tayo magkasala. Kaya nga,
pag nagagalit tayo, ang fruit of the Spirit, mga ka-Team Jesus, pinipigilan natin ang ating mga bibig na gumawa ng kung ano-ano na lang mga deklarasyon. Ganito ka sana, mamatay ka sana, madisgrasya ka sana, maano ka sana, kung mga ganyan-ganyan. Dahil sa inis ng tao, kaya nakakapagsasabi siya ng ganyan. Huwag nating gawin yun, sapagkat sa pamamagitan nun ay nagkakasala tayo. We are cursing that somebody. Ha? We curse, no? Sinusumpa natin yung isang tao na yan. Sila rin ay mga likha ng Diyos. Sila rin ay ginawa ng Diyos. Sino tayo? Anong karapatan natin na gawin yun sa ating kapwa, lalo na sa kapwa natin mananampalataya kay Kristo? Oh. So kapag galit ka, kung ano-anong mga lumalabas sa bibig mo, na maaring pagkatapos ng hindi ka nagalit ay pagsisihan mo. Yan nga, tandaan natin to, yun ang sinabi ng Diyos, oh. Ha? Kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. At huwag ninyong, anong sabi diyan? Huwag kayong, huwag ninyong hayaan na lumipas ang araw, na galit pa rin kayo, huwag ninyong bigyan ng pagkakataon si Satanas. Sa pamamagitan ng ating inis, sa pamamagitan ng ating galit, ay kung hindi natin pipigilan ng ating mga bibig, ang ating mga sarili, ay makapagsasalita tayo ng masama sa ating kapwa. At the worst of the worst, ay makipagsuntukan pa tayo, magdumog pa tayo, mag-away pa, kasi galit, oh. No? So, kailangan, kung tayo ay na kay Kristo na at ang banal na Espiritu ay nasa ating mga puso, gaano man tayo kainis, gaano man tayo kagalit, ibinibigay natin yan sa Diyos, yung anger natin. Holy Spirit, masakit ang dibdib ko. Holy Spirit, galit talaga ako, Holy Spirit. I surrender this emotion to you, these feelings to you. Control me, Holy Spirit. Yun dapat ang isaisip kaagad natin. Holy Spirit, save me. Ganon dapat. Ha? In the name of Jesus, save me. Yung galit mo, i-rebuke mo yung galit na yan. Sabi nga, kung magagalit ka, kung magalit man kayo, huwag kayong magkasala. Ibig sabihin nun, okay lang na magalit tayo. Part yan ang emosyon natin eh. Alam nga naman na hindi tayo magagalit, tao naman tayo. May mga emosyon naman tayo. Natural yun na nagagalit tayo. Natural yun na nasasaktan tayo. Pero ang sabi sa salita ng Diyos, huwag kang magkasala. Kung magagalit ka man, huwag kang magkasala. Kaya dapat ay pigilan natin ang ating mga bibig. Nandun nga yung fruit of the Spirit. Pigilan natin ang ating mga bibig na magsalita ng kung ano-ano kung tayo ay nasa ano ba yun, yung highest point of our anger. Lalo na yung mga anong tawag nun, yung mga violente na kapag galit ang mga kamay ay ginagamit upang manakit ng kapwa. Pak! 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 Puk! 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 No? Na pagkatapos nun ay pagsisihan kasi yung asawa niyang babae ay na-black eye na dahil sa kanyang galit. O kaya yung babaeng asawa ay napiangan na yung lalaki dahil sa kanyang ginawa inano niya, ano ba yun, yung may mga binugha, yung kahoy na dapat ay para sa panggatong ay ginamit na niya upang di ba no? Gamitin doon sa kanyang asawang lalaki dahil inis na inis siya, nag-away sila. Pagkatapos noon, sino naman ngayon ang naging biktima ng espiritu ng anger? Di kayong dalawa rin, diba? Kaya kung ang isa ay mainit ang ulo,
Huwag mo nang dagdagan ang init ng ulo, manahimik ka. Hingin mo sa Holy Spirit ang gabay. Holy Spirit, anong gusto mong gawin ko? Yan, mainit ang ulo nitong si Lagay sa amin. Pag mainit ang ulo ni Tito Brian, alam ko yan, mainit ang ulo kasi pagod siya ganyan. Malakas ang boses niyan, no? Parang sumisigaw na siya. Ay, yan. Kaya ako, manahimik na lang ako niyan at iwanan ko yan. Punta ako sa aking garden. Na kung saan, nandoon ang maraming mga bulaklak at doon ako nakikipag-usap sa mga bulaklak. Doon ako nagreklamo, Holy Spirit, tulungan mo ako, ganyan-ganyan. Kasi huwag nating hayaan na ang demonyo ay magkaroon ng puwang, no, ng oportunidad na tayo ay mabiktima na naman niya at tayo magkasala. At kung tayo man, mga ka-Team Jesus, ay may galit, lalo na sa ating mga asawa, ay huwag nating hayaan na matapos na lang ang araw na ganun pa rin ang iyong pakiramdam. Kailangan ma-release mo ang pagpapatawad sa asawa mo, sapagkat hindi mo siya pinatawad para sa kanyang sarili, kundi pinatawad mo siya para sa iyo, nang sa ganoon ay hindi ka magkasala sa harap ng Diyos. O hallelujah, no? At huwag na nating bigyan ng kalungkutan ng banal na espiritu sa pamamagitan ng ating pride, dahil yung pride, yon ang nagpapapatay sa atin. Nang dahil sa pride, si Satanas ay nagrebuildi sa Diyos Ama nang dahil sa kanyang pride. Kaya huwag nating sundin si Satanas, no? Kundi ang sundin natin ay ang gabay ng banal na espiritu, at dapat ay hindi natin mapalungkot ang banal na espiritu sa pamamagitan ng ating pride at sa pamamagitan ng pusong kawalan ng pagpapatawad. So, pinapatawad natin ang mga taong nagkakasala sa atin, hindi para sa kanilang benepisyo, kundi para sa atin bilang mga anak ng Diyos. Bilang mga anak ng Diyos. So, kung tayo mag-asawa, ang isa ay mainit ang ulo, halimbawa ako rin, pagod na ako, ganyan-ganyan, mainit ang ulo ko. No, I'm tired. Sinasabi ko kay Tito Brian, ganito, no, I'm tired. Ako magluto. O, sige, kung ayaw mo magluto, mag-order na lang tayo ng pizza, o, anong gusto mo? Gusto mong lumabas, kumain tayo sa labas? Yes. Ganon yun, no? Lalo na pagpagod na ako. Ngayon, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, ay nagluluto talaga ako, mga ka-Team Jesus. Yung pagluluto ko para kay Tito Brian ay healthy cooking yan. Kasi kung hindi ako magluluto, kung saan-saang fast food lang yan siya kumakain. No? Bumibili ng mga kung ano-anong mga pagkain sa fast food. So ito yung iniisip ko, ito ay pagsiservisyo ko sa Diyos sa pamamagitan kay Tito Brian. Kaya talagang pinagsisikapan ko by the grace of God na makapagluto ako sa kanya ng pagkain, ang snacks niya, nagbi-bake ako ng mga snacks niya, halimbawa cake na healthy, kinagamitan ko ng coconut flour na walang mga sugar, brown sugar lang na kaunti, na may kaunting tamis, nilalagyan ko ng mga dried fruits, no, mga ganyan, para healthy ang kanyang snacks. Walang hindi kagaya ng binibili sa labas. So, Lunes hanggang Biyernes ay nagluluto ako. Kaya pagdating ng Sabado, gusto ko ay mag-relax ako pagkatapos ng ating Bible study. Doon ako sa aking garden, nakikipag-usap ako doon sa mga bulaklak. Oy, ang ganda to. God be the glory. Ganda ng mga bulaklak ninyo, ha? Magpuri kayo sa Diyos. Ganyan, no? Tapos, pag sinasabihan ako ni Tito Brian na, anong ating agahan? Wala ako, hindi ako nagluluto. Oh. So, naiinis ako niyan. Kaya, siya naman, ay sinasabi niya, okay, so, wala tayong pagkain, hindi naman nagluluto.
So, anong gusto mo? Lumabas tayo ngayon? Yes! Oh. So, ayos na yan. O, sige, magbihis ka na. Dahil ako, maliligo na ako at labas tayo. Saan mo gustong kumain? Na ganito, ganyan. O. Ganon lang yun. No? Dapat ay, kung ang isa mainit, yung isa naman ay kulang. Kung yung asawang lalaki naman ang mainit, ikaw naman na babae, cool ka lang. As the Holy Spirit leads you. So, ginagawa ko yun. That is what we call the love of God. Na magsakripisyo ka ng oras mo, kahit maikli ang oras mo, nagmamadali ka, ganito, ganyan. Kasi iniisip mo, mahal mo ang asawa mo dahil mahal siya ng Diyos. So, ginagawa mo ito para sa Diyos, hindi para sa Kanya. Nang sa ganoon, itong mga mahal natin sa buhay, ay magpapasalamat sila sa Diyos. Thank you, Lord, sa buhay. O kaya si Tito Brian, nagpapasalamat siya. Thank you, Father God, sa buhay ni Abita na binigyan mo siya ng kalakasan ng pangangatawan upang makapagluto siya sa akin, no? Para duri-diretso ang kanyang pagbibiyahe. Dahil may mga pagkakataon na si Tito Brian ay hindi kumakain ng tanghalian. Kasi, kung halimbawa, hindi ako makaluto. Kasi, may mga lugar na nagmamadali siya, walang mga fast food doon na maka-drop by siya. Kaya ang kinakain lang niya ay kung ano yung mga snacks na binibili niya doon sa labas na matataas ang sugar. Kaya sabi ko, Lord, tulungan mo ako na hindi na mangyari yun. Kaya bawat araw talaga ay pinaghahandaan ko yan ng pagkain niya. Breakfast niya, lunch niya, tapos dinner sa gabi. No? Para ganun. Yun mga ka-Team Jesus ba? Yung sabihin natin, sacrifice ng isang asawa para sa kanyang bana. Para sa Diyos. Mga nagsasakripisyo tayo sa ating mga sarili. Dahil mahal natin ang Diyos. At dahil itong mga asawa natin, mga kapatid natin, mga anak natin, mahal sila ng Diyos. Kaya nagsasakripisyo tayo para sa Diyos. Nang sa ganun, itong mga pamilya natin, itong mga anak natin, mga asawa natin, magpapasalamat sila sa Diyos sa mga buhay natin na pinadala tayo sa kanila upang maging pagpapala sa kanila. So, sino ngayon ang napurihan? Ang napurihan ay ang Diyos. Kaya ako nagluluto dahil gusto kong malinis ang makakain namin. Alam ko kung paano niluto ito. Malinis, no? At saka healthy. Di natin alam sa labas o ilang beses nang ginagamit yung mantika na yan, kaya gaganon. O dito sa lutong bahay, alam natin na ito lang malinis. O ganon mga kapinjis. See? So ganon, no? Huwag nating hayaan na mabigyan ng pagkakataon ang si Satanas, na makapasok sa mga isipan natin, mga puso natin. Huwag nating palungkutin ang banal na Espiritu. So naway natuto tayo sa salita ng Diyos ngayon. Naaalalahanan tayo at na-rebuke tayo, lalo na sa mga taong, lalo na sa iba na kung magalit, kung mainis, hindi talaga maubos-ubos yung pagkagalit at pagkainis na yan. Hanggang sunod na araw pa yan, hanggang sa sunod na araw pa yan, hanggang sa sunod na linggo pa yan, kainisan na yan, o kagalit na yan, pagkakagalit, pagkakainis na yan, sunod na linggo pa, pagkatapos sunod na linggo, hanggang sa sunod na buwan, isang taon na, 2 taon, ganun pa rin. No, hindi yan ang sinasabi sa salita ng Diyos. Dapat ay ngayon pa lang, you declare na kahit gaano kakagalit, you declare na forgiveness, you declare na blessing sa taong kagalit mo. Hindi yung sumpa ang dinideklara natin sa taong ito. Okay? Oh, hallelujah. Hallelujah! Thank you, Father God, in the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit, sa iyong mga salita sa araw na ito, sa pagpapaalala sa amin na kami ay bagong buhay na. We are born again in the Spirit.
Hindi na kami nananahan sa sarili namin, maging kung ano man po ang kalakaran ng mundo. Kundi iba na kami. You separated us from the world. Panginoong Hesus, tulungan mo po kami dahil wala kaming magagawa kung wala ka. Kailangan namin ang gabayan ng iyong banal na Espiritu. Patawarin mo kami sa aming mga kasalanan kung may mga pagkakataon na nang dahil sa aming galit, nang dahil sa aming inis, ay nakapagsasalita kami ng mga masasamang salita laban sa mga taong kagalit namin. Patawarin mo kami, banal na Espiritu. Kung may mga pagkakataon na pinalungkot ka namin, dahil sa halip na sundin ang kalooban mo, ang kalooban ng Diyos, ang aming sinunod ay ang aming kalooban. Patawarin mo kami, Holy Spirit. Patawarin mo kami. Tulungan mo kami na sundin ang iyong kalooban, na ang fruit of the Spirit ay nasa sa amin. Na kung kami man po ay magalit, ay i-rebuke namin ang espiritu ng pagkagalit, spirit of anger, ay i-rebuke namin at ipasok namin sa aming mga isipan at mga puso ang pagmamahal ni Panginoong Jesucristo na hindi kayang sukatin, na sa pamamagitan ng pagmamahal na yan ay nagagawa namin ang mga bagay na sa tingin ng tao ay imposibleng gawin, subalit hindi imposible sa inyo. Hayaan mo maranasan namin ang pagmamahal ng Diyos Ama. Na ang pagmamahal na aming iaalay sa aming mga asawa, sa aming mga bana, sa aming mga kapatid, sa aming mga pamilya, sa aming mga magulang, sa aming mga anak, mga pinsan, mga kaibigan, office workers, at sino pa man na inyong kabahagi ng aming mga buhay. Kaya makikita nila ay ang iyong pagmamahal, Panginoong Jesucristo. Pagmamahal na walang sukatan. O hallelujah! Na hindi namin masukat kung gaano kalalim ang pagmamahal niya. Maraming salamat po, Holy Spirit, sa iyong pagpapaalala. Maraming salamat po. Seal your words with the blood of Jesus dito sa aming mga isipan, dito sa aming mga puso, na hindi namin ito makalimutan at hindi manakaw ng demonyo, kundi ito ay naka-imbak sa aming mga puso. At anytime na kailangan namin ang iyong mga salita, ang iyong mga pangako, ang iyong mga paalala, ay amin itong maalala at amin itong magamit upang hindi kami makasala sa harap ng Diyos. Maraming salamat po at anuman po ang kahilingan ng bawat isa, anuman po ang prayer request ng bawat isa, Panginoong Hesus. Let it come to pass for your purpose and your glory. Lahat ng papuri at parangal ay aming ibinabalik sa Diyos Ama. Sa pangalan ni Kristo at ng banal na Espiritu. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Ayan mga ka-Team Jesus! Sino ang na-rebuke ngayong gabi? Na-rebuke. So isulat niyo dyan sa inyong journal. May 2. Okay, ito ang rema ng Diyos sa akin. So dapat meron kayo diyan. Yan ang isasama ninyo sa reflection ninyo eh. Dapat ay specific ang inyong reflection, hindi yung pangkalahatan. Dapat specific ang inyong reflection na kung saan ay makikita natin doon sa ang parte ng pinag-aaralan natin na salita ng Diyos, na kayo ay kinausap ng banal na Espiritu, na the Holy Spirit is dealing with you. Maaring ang dinidil sa inyo ay ang pagnanakaw. Maaring ang dinidil ng Holy Spirit sa inyo ay wag na kayong magsalita ng masama, kundi ang gawin ninyong pagsasalita ay ang kabutihan sa inyong kapwa. O maaring kayo ay doon kayo kinakausap
banal na espiritu. So, yun dapat ang papasok sa inyong reflection. No? Yun dapat, hindi yung pangkalahatan na pinag-uusapan natin. Kasi, tandaan natin mga ka-Team Jesus, each one of us is being dealt with the Holy Spirit. Hindi lahat ng kung anong mayroon doon ay dinidin ng Holy Spirit sa atin. No. Specific ang pagdidil niya sa bawat isa sa atin ayon sa ating karanasan, ayon sa ating walk, no, of Christ. Kung ano man yung mga pagkakamali na ating nagawa, doon tayo dinidil ng Holy Spirit. Kaya yun dapat ang laman ng inyong reflection. Saang parte na ikaw ay kinausap ng banal na espiritu? Ang sa inyo doon, binasa ko yung mga reflection ninyo doon sa YouTube. Kasi itong sa Facebook na reflection, hindi ko mabalikan eh. So, binasa ko yung reflection nyo sa YouTube dahil yun din ang nasa inyong reflection, di ba, sa Facebook. Ang iba ay general lang na nakasulat ng ganyan. So, ang gagawin ko dyan ay sa buwan ng Abril, ay babasahin ko yung mga, i-go through ko lang yan at pipiliin ko yung as the Holy Spirit leads me kung sino yung karapat-dapat na i-acknowledge at bigyan ng love gift doon sa mga reflections na ginawa ninyo. So yung iba ay pangkalahatan lang, general yung ginaganyan, na ganito, ganyan. Saan kayo kinausap ng Diyos? Saang parte? Maganda nga pag sa reflection ay mayroon talaga kayong tiyak na Bible verses na dito talaga ako natamaan sa Ephesians chapter 4 verses 26. Dito ako tinamaan ng Holy Spirit, kinakausap ng Holy Spirit na ganito dahil pagdating sa inis at galit, ito talaga ang binubuno ko, ito talaga ang aking kahinaan, na pagdating sa galit at inis ay hindi agad ako nakapagpapatawad sa aking kapwa. Hindi ako nakikipag-usap, hindi ako kumikibo, ganito, ganyan. Hindi ko sila pinapatawad. Ganon ba? Yung upload ng May 1? Live yun ng hindi nag-upload ang cellphone eh. Alam, mali pala yun. Salamat Sis Lia at tingnan ko yun. Akala ko ay na-upload, yun ang na-upload May 1. So wag na muna kayo maglagay ng inyong reflection doon dahil yun pala ay April 30. Okay, salamat Sis Lia at tingnan ko yun at kung paano na ma-upload ko yung May 1 doon. Okay? Hanggang sa muli. Jesus loves us. So Sharon, mayroon ka ng listahan dyan Sharon sa mga love gift, Sharon, ibigay mo sa akin, Sharon, para sa ganoon siya ay ma-allocate natin, hingin natin sa Panginoong Hesukristo ang kanyang provision at maipadala siya. Okay. Hanggang sa muli, Jesus loves us. Bye-bye.